mga kasambahay, allowed po ba na mag-increase yearly ang may-ari ng inuupahang bahay? Ayan, sinabi na natin 'to sa mga nakaraang topic natin, but Mm. for purposes of this question sa episode na ito, allowed po kasi meron po tayong Rent Control Act. Yun nga lang, meron tayong mga requirements na kailangang sundan. Kasi yun lamang Mm. increase, yun dapat covered lang na mga property na may monthly rent na 10,000 or pababa yung presyo Mhm. nung nirerentahang, property, or yung increase ay hindi dapat lalagpas dito kasi meron din tayong maximum annual rent na nagkakaiba-iba din, 'di ba, Attorney M? Ayon dun sa ating batas Depende kung magkano based yung on the based on the monthly rent, 'di ba, Attorney M? oo. Oh, pero Mm. sa akin, Attorney Jay, on a more practical side, which is lagi din nating pinapaalala sa ating mga kasambahay, tiyakin po na naka-indicate po sa kontrata kung magkano Mm. po yung magiging yearly increase, no? Kasi talagang before talaga you enter into a lease agreement, dapat po meron po kayong kontratang pipirmahan, no? So, importante yan at magandang nakalagay po doon. Dapat nakalagay kung magkaano yung i-increase sa upa. Kung hindi po nakalagay doon, ipalagay niyo po doon sa nagpapaupa na kung pwede pong naka-indicate kaagad sa contract kung magkano yung increase para po malinaw sa inyo, no? Kasi kapag kumbaga silent yung contract, no, mas madaling sabihin ng nagpapaupa na mag-increase ako this year or next year. And medyo mahihirapan ka na to bargain kasi hindi mo napansin sa kontrata in the first place. Which also goes back to what also we keep saying, Attorney Jane, na pagka papasok po sa mga kontrata o kasunduan, maigi pong magkonsulta sa abogado. Kasi huwag po matakot na this is a one-time deal at kung halimbawa mababayin kayo for a year, for 5 years, magandang ma-review po ng isang abogado yung kontratang inyong papasukin. Kasi nga po, later on, kung sakaling magka-problema, hindi nyo na po napansin, mas mahihirapan po tayo. So, balik po tayo sa kontrata. Kung ano po yung nakalagay sa kontrata, yun po yung ating pagbabasihan. Oo, at Mm. saka lagi nating tatandaan, mga kasambahay, yung, provisions in a contract always bound yung parties doon sa kung ano yung, Mhm. sinulat niyo doon sa kontrata. Kung kaya't tama lang na kumonsulta kayo ng abogado kasi siyempre titingnan yung, mga sinulat niyo doon kung hindi ba siya against public policy, hindi ba siya against the law, meron ba siyang mava-violate na mga batas. Kasi nga kapagka sinulat niyo na 'yan sa kontrata, kayong dalawang parties, bound na doon sa kontrata ninyo kapagka ito ay pinirmahan niyo na, 'di ba, Attorney M? At hindi puwedeng sabihin ng nagpapaupa na, "Ay hindi, nagbago yung isip ko kasi ano, because of inflation kailangan taasan ko." Hindi puwede, kung ano yung nakalagay sa kontrata, yun po ang inyong, parehong susundin.